Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay medyo maganda-ganda ang ating pagkakwentuhan. At ito po ay tungkol sa isang napakainit na usapin. No? Ito ay kwento tungkol sa katarungan at ang constructive conviction ito po ay may kinalaman doon sa mga umuugong-ugong na usapan na kung sakasakaling matransmit ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente doon sa Senado at bigla namang nagbitiw sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Ano ang magiging epekto nito, no, yung kanyang resignation doon sa impeachment trial? Mahalagang pag-usapan natin yan sapagkat yung iba sinasabi tanggal na siya sa pwesto, so na-attain na ng ating batas ang layunin na matanggal yan, yung removal from office. Paano yung perpetual disqualification? Kasi dalawa ang parusa dyan sa impeachment if there is going to be a conviction. So yun po ang tatalakayin natin dito dahil gumawa po ako ng isang political at legal analysis sa bagay na to upang tingnan natin kung maganda ang ating magiging argumento tungkol sa sitwasyon kung sakasakaling magre-resign ang Vice Presidente. At bago pa ibaksak yung yung hatol laban sa kanya, so parang sinasabi tuloy ng impeachable official, ayoko na, quits na tayo. Wala na ako sa pwesto, kaya wala na ko yung kapangyarihan na hatulan ako. So lumalabas dito, may escape tunnel itong ating Vice Presidente just in case naramdaman niya, naku, malakas ang ebidensya laban sa akin, makapagbitiw na lang at babalik na lang ako sa 2028 elections at ang lakas-lakas ko sa survey, no? So sa madaling salita, gagamitin niya yung resignation bilang isang escape tunnel. Ano yan parang lang yung breakup na na ghosting. Biglang naglaho nung sisingilin mo na yung utang. Akala niya, it's not you, it's me. Pero ang totoo, it's not you, it's the 1987 Constitution. So, pwede ba yun? No? Gagamitin na lang niyang escape tunnel, yung resignation niya. So, dito, pag-usapan din natin yung constructive conviction, no? At, siyempre, tatanungin nyo, ano ba yung constructive conviction na yan? Parang ngayon ko lang narinig yan, di ba? So, sa simpleng Tagalog po, ito yung idea na ituturing naming guilty ka na para sa layuning hindi ka na makabalik sa pwesto. So dito, tuturing na natin guilty si Vice Presidente in the event she will decide to resign, no? Para hindi ka na makabalik sa pwesto at hindi ka na muling humawak ng any public office in the future. Bakit? No, bakit ganun na magiging turing natin? Ito argumento lang natin to So bakit natin ituturing na ganun dapat ang mangyari? Kasi kung hahayaan natin na ang resignation ay maging pambura ng kasalanan or gagawin nating eraser yan ng kasalanan ng isang public official na ang lakas-lakas ng ebidensya for her or him to be convicted sa isang impeachment trial, parang niloko natin ang konstitusyon. Ano to, lokohan na lang. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang pag-resign sa gitna ng impeachment trial ay hindi exit strategy, kundi isang voluntary surrender. So, voluntary surrender, no, of your rights. Hindi pwedeng resign now, takbo later. Abay, re-resign ka ngayon para makatakbo ka sa 2028. Ang public office po ay hindi only rice na kapag nabusog ka na o napasok ka doon sa init ng kanin, lalabas ka muna tapos babalik ka para sa extra scoop sa 2028. Isang beses ka lang binigyan ng plato. Huwag mo naman basagin. Parang ganun lang yan. So, dito, argumento ko lang to, no?
na parang nasa isang classroom na nakikipagdebate tayo, no, sa ating mga kaklase. So, tingnan nyo kung maganda ang argument at ang ating analysis tungkol dito sa resignation ng Vice Presidente in the event ka na mag-resign nga siya, no? Ngayon, paano natin ipaglalaban sa batas ang ganitong klaseng sitwasyon? So, dito gagamitin po natin yung konsepto ng equitable estoppel. Yan. Sa law school, sa our exam, binibigay ang equitable, the doctrine of equitable estoppel. Dito, i-apply natin sa kaso ni Vice Presidente in the event nga na magre-resign siya. No? Dito sa kaso ng impeachment against the Vice President. No? Dito, parang sinasabi natin, tinanggap mo yung pwesto at ang responsibilidad nito. Tapos, nung may mga reklamo ng isinampa laban sa'yo, pinasasalang ka doon sa proseso. Minsan ka lang umaten pagkatapos nun. Ayaw mo nang sumalang sa proseso. Hindi mo pwedeng gamitin ang sarili mong pag-alis para patigilin ang gulong ng hustisya. Di ba? Alam niyo yung estoppel. No, yung estoppel ay parang no return, no exchange policy yan. Nung kinuha mo yung boto namin, no, sold ka na sa tungkulin mo. Hindi mo pwedeng isauli ang pwesto dahil lang defective ang track record mo at ayaw mong mabaon sa warranty ng impeachment. Hindi pa pwede yung ang pangit ng performance mo, tapos madaming akusasyon sa'yo, tapos nung isinasalang ka sa proseso at investigasyon, ayaw mong sagutin, di ba? Tapos tatakasan mo na lang basta-basta. Tapos pagdating ng 2028, ito ka magpapayag ka ng Certificate of Candidacy mo for President. Ano yung ganun-ganun na lang? No? Ginawa mong escape tunnel yung resignation. Di ba? So, alam niyo po yung hustisya ay hindi parang bombilya yan, no, na pwede mong i-off anytime kapag ayaw mo na. Ang Estado po, ang ating pong bayan ay may vested right or karapatan na siguraduhin hindi na makakabalik ang mga taong nagtaksil sa tiwala ng bayan. Para sa aking analysis, yan yung yung espiritu ng ating saligang batas, no, na kapag ganyang may mga traidor, no, sa tungkulin, no, na hindi iginalang ang respeto at tiwala ng bayan, dapat hindi na binibigyan ng pwesto yan na makabalik, no. So bakit ito mahalaga? Alam niyo po mga amigos, mga amigas, bakit natin pinag-uusapan nito? Kasi kung papayagan natin ang resignation as an escape tunnel, ang magdudusa po, tayo pong lahat. Tayong mga taong bayan. Ang unang-unang magsasuffer, magdudusa, kung ito ay papayagan natin. Ano yan? Resignation. Tanggal ka na. Tapos tatakbo ka uli. Hindi pwede yun. Imagine ang isang opisyal na nagnakaw o ng abuso. Magre-resign lang. Hihintayin na makalimot ang tao. Tapos pagkatapos ng 3 taon, ayan na, tatakbo uli. Bubulahin uli yung tao. Parang hindi, parang naglolokohan tayo ng naglolokohan dito. Binabastos ang konstitusyon at ilang mga batas natin na umiiral sa bansa natin. Ang impeachment trial po ay hindi Netflix series na pwedeng i-cancel ang season dahil lang ayaw ng main character. Ang bayan po ang producer dito at gusto natin ng ending na hindi to be continued, no? Hindi ibig sabihin na ayaw niya na, nag-resign na siya, no? To be continued sa susunod na eleksyon. Abay, agrabyado naman tayo doon, yung mga mamamayan, di ba?
Ang equitable estoppel at constructive conviction po ang magsasabi na ang impeachment ay hindi lang tungkol sa pagpapatalsik sa isang tao ngayon. Ito po ay tungkol sa poprotekta sa kinabukasan, no? Para to sa mga susunod na henerasyon eh. So, wag po nating hayaan na sana hindi mangyari na kapag nakapag-resign na ay hayaan na lang na okay na, nag-resign na eh. 'Di ba? Sana magkaroon ng mga ipagpatuloy sa Senado ang pag-uusap at debate, argumento na kung saan ituring sana na constructive conviction in the event na nag-resign bigla ang Vice Presidente or any impeachable official na from Congress na transmit yung articles of impeachment sa Senado tapos biglang lumayas by filing an official resignation. Ay hindi pwede yun kasi lalo na kung tungkol sa politiko, no, na impeachable official, yung presidente, vice president, no, ay dapat hindi hayaan na makapag-resign lang basta-basta tapos makakabalik sa 2028 election. Dapat ituring yan ng Senado na constructive conviction at i-apply yung doktrina ng equitable estoppel. So sana may makarinig nito at makapakinig, no, na ilang miyembro sa Senado na bigyan ng panahon pag-usapan itong tungkol sa doktrina ng equitable estoppel at constructive conviction ng hindi lang dapat gawin ng mga impeachable official na kung talagang tagilid ang laban, no, at ang lakas ng ebidensya sa kanya, meron pa siyang isang pagkakataon, resign and then run later in 2028 presidential elections. So, dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.